Medyo lumita kasi ang kalsada dahil ayan, malapit na pong matapos magawa ang LRT7 dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oops, tumama ata yung ulihan. Sorry. Ayan. Kumusta naman po ang araw nating lahat dyan mga Kabuging TV? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Palagay po tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Bihirang-bihira na po ako makapagawa ng vlog, mga content na hindi nagawa. Kapag may sobra ako, ay nagbibigay tayo ng konting tulong sa mga nangangailangan. Kahit kunti, masaya na ako na makapagbigay. Inspiring motovlogger, charity vlogger. Ayan. Nagbaka sakali naman tayo na siyempre sumikat din, makilala din sa larangan ng social media at kung ano-ano pa man yan. Kasi marami akong napapanood na walang-wala, nagsimula lang din naman sa walang-wala sa pagbablog, pero ngayon makikita mo at mapapanood mo napaka-successful nila sa kanilang pagbablog. Marami silang natutulungan na taong nangangailangan, mahihirap dito sa atin, na naghihirap dito sa ating Pilipinas. Kaya ito, patuloy lang ako sa aking pag-vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at magpapatuloy po ako sa aking ginagawa. Sa ngayon, ito muna ang aking vlog, personal vlog.
sa nangyayari araw-araw sa aking mga ginagawa. Muli, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mo naman pong kalimutang i-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video na i-upload. Hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Maraming salamat po. What's up guys? Ayan, at nandito na tayo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dito lang po ako lagi sa motorcycle lane para lagi tayong safe at tingin kaliwat kanan para sa ating kaligtasan, para maging maingat sa pagmamaneho. Alam niyo naman po dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue ay maraming na disgrasya, halot na nung napakalapad pa ng kalsada na ito. Medyo lumita kasi ang kalsada dahil ayan, malapit na pong matapos magawa ang LRT7 dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang pinakasimula nito doon sa may Sinbert, doon mismo sa malapit sa aking trabaho sa Trinoma. Medyo matraffic pa, pero di namang katulad ng karaan, sobrang traffic, halos pikitan. Kaya muna ako sa motorcycle lane. Bagong lagay pa na nila itong motorcycle lane, medyo malapad-lapad na. Rambor-rambor lang dito ang daan ng mga sasakyan, kahit mapapasahero, sasakyan, motor. Alam nyo naman po dito sa atin sa Pilipinas, maraming mga driver o motorcycle, mga motorista hindi sumusunod sa kung saan sila dapat dumaan. Kaya ako ito, lagi ako dito dumadaan sa motorcycle lane. Ayan, bagong lang nila yung motorcycle lane. Medyo malapad na siya. Hatchback picanto, ganyan yung aking sasakyan dati. Napakatuloy at malamig ang aircon. Ano naman siya. Katulad bakal dito delikado po yan kapag na-slide ka po dyan. Ride safe sa ating mga rider ko dyan at may biyahe ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Ganito na lang po muna ang aking vlog. Kaya naman pong muli, ayan, at nandito na tayo. Dito pala ako dumadaan sa EDSA, Quezon Avenue. Dito tayo sa bandang itaas. Ito yung ilalim ng Quezon Avenue papuntang Quiapo, Banawi. Ayan, dito tayo. Tayo sa bandang EDSA. Time check pala ay 9:54 na pala. Malapit na akong malate. Buti na lang walang traffic dito. Dito ako kadalasan araw-araw dumadaan. Mas mabilis kasi wala ganong stoplight. Pag doon kasi sa may bandang Agham Road, kapag diretso ng Trinoma, tatlo ang stoplight doon.
Ayan, at medyo maluwag ang daloy ng trapiko dito sa EDSA. Lubak. Pag mga ganitong oras wala na gano'ng traffic. Kapag maaga rush hour, maraming lumalabas, punong-puno ng mga sasakyan ang kalsada. Ayan, at kanan na ako dito. Ang daming taxi. Kayod Marino sila. Ang pambansang taxi, Toyota Vios. Aga-aga pa naman ito. Kasi ito ang aking relo dito sa motor. Advance ata ito ng 10 minutes or 15 minutes. Ayan. Yan, welcome to the world. Please press the green button and wait for please get opening barrier. Nakadirekta na siya, sira na naman. Wow, puno na agad. Siyempre dito tayo. Puno na agad siya. Puno na agad. Dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog. Maraming